Magandang gabi sa inyo mga ka-viewers. Nandito na naman po si Ero Talakay para po sa ating talakay. Pero bago po yan, hindi po ako nakapag-vlog po. Matagal na po kasi ang dami rin pong gawain dito. Grabe. Basta napakahirap po talaga ng aking sitwasyon. Marami po mga gawain po na minsan tingin ko kaya pero hindi kaya eh. Kaya na ewan na nakakayanan, parang ganun. Kaya hindi ako nakakapag-vlog. Ang talakay po natin ay tungkol po sa mga bakit ganun? Nagagalit ka na walang dahilan. Naulit na naman yan. Yan ang talakay ko. Nagagalit na walang dahilan. Naulit na naman yan. Alam nyo, ano naman eh. Ilang beses ko nang sinasabi yan. Ilang beses ko nang sinasabi. Dalawa na ata eh. Ang tao, lagi pag nakatingin sa'yo, mata pobre, mga mapang mata. Bakit talaga mukha mo naiinis na? Pero, example ako nakatingin sa kanila, nakatingin din sa akin, nagalit sa akin, tapos sabihan ka pang pangit naman ang mukha nito. Mga ganun, mga pangit. Ayun. Alam nyo, negatibo yun. Ganun po yun. Example po yun. Negatibo po yun. Nangyayari na naman yan. Marami mga nangyayari dito. Dito sa lugar namin at sa ibang panig ng buong daigdig. May mga nangyayaring ganyan. Alam nyo, napakasama talaga ng mga ganyan. Hindi nila alam kung parurusahan sila. Wala silang kaalam-alam kung parurusahan sila ng Panginoon. Hindi nila alam yon. Maaaring alam nila, pero ginugusto naman nila. Yun ay kamuhi-muhi sa Panginoon talaga. Ayaw ng Panginoon ng nagagalit ng walang dahilan. Totoo po yan. Yan, haulit na naman po yan. Haulit na naman po ang aking talakay na yan. Yan. Example po, bibigyan ko po kayo ng example. May mga kabataan. Ito naman mga kabataan na to underage naman. Underage naman siya. Kung ikaw naman, example, bumibili ka sa tindahan. May edad ka eh. May edad ka. Pero underage yung mga binatilyo. Pagpalagay natin yung mga 18 below. Mga 17, 16, 15, 14. Magkakagrupo. Nainis sa'yo. Pinaparinggan ka, pinapano ka. Naiinis sila, nagagalit. Tapos, pag lumalagpas ka sa kanilang dinadaanan, nagagalit, nagpaparinig. Alam nyo, hindi ho maganda yan talaga. Ang Panginoon din talaga, sa totoo lang. Ako talaga, I swear talaga, hindi ho gusto ng Panginoon yan. Yung mga ganyan. Nagagalit nang wala nung dahilan. Nakita ka lang na ganun po. Yun po yun. Example po yun. Pag ganyan po kasi dapat po talaga magdasal po sa Panginoon. Lagi-lagi po unahin po natin ang pagdarasal po sa Panginoon. Humingi ng kumbaba, liwanag, yan ang importante, liwanag. Pagtitimpi, importante rin yan. Kaliwanagan yan, liwanag. Liwanag at kaliwanagan. Liwanag yung utak mo na maliwanag. At ang kaliwanagan, yung pagsasagawa ng Panginoon na ang kaliwanagan na maliwanag ang isipan. Yan ang importante. Kailangan magdasal talaga. Pero kung hindi naman nagdarasal ka pero pero kailangan mo rin magalit sa isip-isip mo. Kailangan mo rin magalit sa isip-isip mo sa taong to. Kailangan mo rin mag-judgmental. Hindi pwedeng nagdadasal ka lang, kaliwanagan lang, wala kang atake sa mga kalaban.
Kasi kalaban yan eh. Yung nagagalit sa'yo na walang dahilan. Kinaiinisan ka. Merong malalim yan kung bakit naiinis yan. Ganun po yan. Pero wala pong dahilan kung bakit naiinis, di ba? Sa lugar, bumibili ka lang sa tindahan, di ba? Ganun, example yun. Nagagalit. Ang dapat dyan, magdasal. Yan. Pero kailangan mo rin gumanti. Sa isip mo, kailangan mo rin sila atakihin. Kailangan mo rin silang na isipin na gantihan mo sila ng kumamos sila at o kaya mangluluntoy. Kunya ayan, ganyan, mangluluntoy. Matakot sila. Ganyan. Kasi alam nyo, napakasamang negatibo yan. Yung mga kalaban. Galit lang yan. Nagagalit yan. Kung ano makita nila, naiinis sila. Ganun po yan. Negatibo po yan. Meron mga ganyang ibang tao. Yan po. Kaya yung example ko po na bumili ka sa tindahan, tapos nagagalit, na walang dahilan, mga kabataan, di ba? Kasi mga kabataan, maiinit talaga. Aminin natin na mainit ang kabataan. Mainit talaga. Pero hindi po nila alam kung sila ay nakakagawa ng mali o tama. Pero binabalanse ng Panginoon po yun. Pero kailangan po talaga pagdarasal po talaga para po mawala po yan. Pero sa akin po at sa Panginoon, masama po yan talaga. Kaya nagagalit na walang dahilan. Alam nyo bakit? Magagalit ka walang dahilan. Sisiraan mo lang ng loob yung tao na nakakalma. Wala namang pakialam sa'yo, pero nagagalit ka sa kanya. Napatingin lang. Nagsaktuhan lang ng tingin, di ba? Yun. Kaya masama pa po yan, nagagalit na walang dahilan. Alam nyo ba ang pupuntahan yan? Alam nyo, hindi mababaw ang parusa dyan. Malalim din yan. Alam nyo, lumalalim din yan. Kasi marami mga way yan. Marami mga kung bakit nagagalit yan. Marami mga galamay-galamay yan. Ang ibig ko sabihin, yung galamay, maaaring nagsiselos, gusto na nila, mapasakan nila. Kung lalaki ka, lalaki rin yung nagagalit sa'yo, baka yung nagagalit sa'yo, swapang sa babae. Parang ganon. Example lang yun swapang sa babae. Gusto niya mapasakayin niya lahat yung mga babae. Ikaw wala ka namang syempre attractive ka, gwapo ka, or kahit di ka gwapo, attractive ka sa mga babae. Ganun po yun. Malaking kasalanan po sa Panginoon yan. Hindi po yan, patas po sa kasi nagagalit. Siyempre, tao lang naman din yung mga ibang nagagalit. Nagagalit sila. Maaaring sabihin na natin na walang alam yon, di ba? Pero pag may alam yon, malaking kasalanan sa Panginoon yun. Hindi napapatawad po yun. Paulit po yun nangyayari. Ulit po. Kahit yung sa mga victims, kagaya niyan, kahit nagalit na biktima, pinatay, wala pong kapatawaran po yun sa Panginoon, ang pagpatay. At nagagalit ng walang dahilan, verbal. Kasi po, alam niyo ba kung bakit? Nakakasira po talaga sa sa pandamdam ng ibang tao, kalmado, maayos ang pandamdam. Ayun po yun. Ganun po yun. Kaya yung sinabi ko na, yung example ko na bumili ka sa tindahan, tapos nagalit sila yung mga kabataan. Ikaw kasi, kahit matanda ka, kahit bata ka nagalit sa'yo. Naiinis sa'yo. Basta napatingin sa'yo, naiinis. Hindi ho maganda yon. Hindi ho napapatawad yon ng Panginoon. Tumatanim po sa Panginoon yun. Lagi. Tumatanim po. Na hindi maganda yung ginagawa mo. Kasi kung baga hindi mo binibigyan ng life yung isang tao, sinisira mo ng loob. Ganun po yun.
Yun, kaya ako naman po nasasabi yun kasi medyo malapit din po ako sa Panginoon. Alam ko po rin yung mga nababanggit ko. At bago po ako nagbanggit dito, nagdarasal po ako na sana po maliliwanagan po ang aking paliwanag. Yun po yun. Hanggang dito na lang po mga ka-viewers. Ang talakay po natin yung nagagalit na walang dahilan na yan. Yan ay talagang normal naman po talaga nangyayari sa atin yan. Normal po nangyayari sa buong daigdig yan, sa buong mundo, sa buong mundong Earth. May mga ganyan. Pero dapat din na kung ikaw ay alam mo talaga may Panginoon, buwasan mo talaga yung kasalanan, di ba? At pagtimpihan mo, kaya nga binibigyan ng tao ng liwanag para mabawasan ang ginagawa mong kasalanan at pagkagusto sa kasalanan. Yun po yun. Hanggang dito na lang po mga ka-viewers. God bless po sa inyo. Naway pagpalain po tayo lahat. At sana po may natutunan kayo sa akin. At kahit konti lang po, depende naman din po sa pakikinig po sa akin. God bless po.